Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon, Isabela. Welcome sa panibago na namang edisyon ng ating programang Isabela Connect dito at tatalakayin natin ang isang napapanahong usapin na direktang nakakaapekto sa ating agrikultura, kabuhayan at kalusugan. Ang banta ho ng bird flu o avian influenza at ang matibay na pagtugong dito ng ating pamalang palalawigan ng Isabela. Kaya samahan ho ninyo ako, ang inyong resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Partner. At magandang hapon. Magandang hapon po sa ating mga masugid na tagapanood. Siyempre, magandang hapon, partner. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod na kakwentuhan tuwing Martes at Biyernes ng hapon. Tungkol siyempre sa mga mahalagang impormasyon, ito po si Faye Andres. At gaano nga ba kadelikado ang tinatawag nating bird flu, partner? Ligtas ba ang ating mga kinakain? Siyempre, pagkain. At ano ang mga hakbang na ginagawa ng ating lokal na pamahalaan upang maprotektahan tayo. Kasama natin ngayon ang dalawa sa pangunahing opisyal na may hawak ng mga sagot at solusyon dito. Of course, we have Dr. Helen Sevilla, the Provincial Veterinary Officer of Isabela, na nangangasiwa sa kalusugan ng ating mga hayop at syempre ng mga manukan. Magandang hapon po, Doktora. Magandang hapon, Ma'am Faye. Magandang hapon, Sir Ezekiel. At magandang hapon, Doc Manny. Okay, magandang hapon and welcome back ho sa Isabela Broadcast Center. At syempre kasama rin ho natin mga ka-Isabelenyo partner, ang focal person ng avian flu dito ho sa Region 2, si Doc Manuel Galang, ang Veterinarian 3 ng Department of Agriculture dito nga sa Lambak ng Cagayan. Doc, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Una-una, maraming salamat sa pag-invite sa amin dito sa inyong programa. Magandang hapon po, Ma'am Faye and Sir Kiel, and sa lahat po ng ating masugid na mga tigapanood. Magandang umaga po. Magandang hapon po sa atin. Maraming salamat ho, sir and ma'am, sa paglalaan ho ng oras upang bigyan ho ng liwanag, maliwanagan ho, di ba partner, yung ating mga kababayan regarding dito sa mga usapin ng mga namamatay na mga manok. Kasi di ba partner, alam naman natin kapag namatay ang manok, ang daming mga samot-saring mga nasa isipan ng ating mga kababayan, partner. Kung saan galing at anong mga magiging epekto nito, hindi lang sa mga hayop at pati na rin sa ating mga kumakain ng mga manok at iba pang klase ng ibon, partner. Paborito pa man din natin yun na yung Siyempre, manok. partner, tayong dalawa. Anyway, sige, para makarami ho tayo, sa mga viewers ho natin, kung may mga katanungan ho kayo sa mga guests ho natin ngayong hapon, pwede ho kayo mag-comment sa ating comment box para nang sa ganon ay maitanong ho natin yan. Pero una sa lahat, para sa kalaman ho, mga doc, sa ating mga viewers, ano po ba itong avian flu o yung tinatawag ko natin na bird flu? Dok Helen, mauna muna ako. Baka may idadagdag ka mamaya. Unang-una, ito po ay isang virus at sa kasalukuyan, may bagong gawa po tayo na bakuna, pero nasa pa lang po, nasa private mga stores o agri stores ang ating mga bakuna na ito. Unang-una din, pwedeng tumama ito sa lahat ng klase ng ibon. So lahat pwede pong tamaan. And ganun din yung ibang klase pa ng hayop katulad ng baboy. Meron tayong reported case na mga ganyan lalo-lalo na sa ibang bansa. At ito po ay napakalupit na virus dahil ito ay maaaring tumama sa tao. So yun ang isang dahilan kung bakit binabantayan talaga ng ating Provincial Veterinary Office, ng ating Department of Agriculture, and of course, pati ang DOH kasama natin dito. Historically, noong 1918, para may idea yung ating mga kababayan sa nangyari noon, meron tayong tinatawag na Spanish flu, in which 40 to 50 million na tao ang namatay noong panahon na yun. So, ayaw natin maulit yung mga ganun na pangyayari, kaya pagka may mga ganitong kaso sa ating bayan, sa ating region, agad-agad po natin na ina-action na para hindi na kumalat yung sakit.
At saka Sir Ezekiel, ang virus na ito ay napaka-infectious, ibig sabihin madaling kumalat siya at mabilis makahawa sa ating mga poultry at pati na rin sa tao. So talagang napakadelikado ito kasi hindi lang hayop ang kanyang hinahawaan kundi kasama na rin ang tayong mga tao ang hinahawaan. So yun yung partner, no, mga doc, yung kung ano itong bird flu na ito. Pero pansin ko lang, partner, mga doc, seasonal ba to? Parang kapag mga Burr months, nandyan talaga taon-taon, di ba, partner? May mga Pagka bird malamig flu. na panahon, Oo. partner, parang saka natin naririnig na merong mga ganitong klase ng flu. Oo. Yeah, totoo yan. Kasi sa atin, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi doon sa ibang bansa, ganon din, tinatamaan sila dito, itong time na to na kung saan, kailan, yung time na malamig ang panahon. Talagang sagana sila pag mga ganitong mga panahon, partner. No? Sabi niyo po, sobrang delikado itong klase ng itong bird flu na tinatawag natin. Paano po ba natin malalaman, mga doc, kung ang isang manok or iba pang klase ng ibon natamaan na ng ganitong klaseng flu? Ano po yung makikita nating pwede maging simptomas sa mga manok at iba pang mga ibon? Well, tama. Napakagandang tanong yan, Ma'am Faye. Actually, kapag tinamaan ng isang poultry house, halimbawa yung mga private, yung mga climate control system na mga poultry houses natin, unang-una dyan, mataas ang mortality. And then every day, pataas ng pataas. Parang yun nangyari dun sa atin sa yung isang commercial farm natin sa Gamu. Na-observe na nung mga technicians sila, yung mga veterinarians sila na hundreds every day. And then thousands habang tumatagal. So kailangan natin na mag-submit ng blood samples sa laboratory para ma-confirm natin kasi marami rin siyang kaparehas na virus. So ma-observe natin, especially sa mga backyard naman, ang mga may sakit naman ay pare-parehas na itsura yan. Magulo yung balahibo, hindi kumakain, hindi umiinom, basa ang ipot palagi, at saka hindi kumikilos yung mga yan. So magsuspecha na tayo na merong hindi magandang karamdaman yung ating mga alaga. So ang kinakailangan natin ay mag-report agad sa ating municipal agriculture officers o kung hindi, kung mas malapit kayo kaila Doc Helen, pwede kayo dumiretso sa provincial vet office or sa amin sa DARFO kasi may mga hotlines naman po tayo. Yun po. And additionally po, yung time kasi ngayon, sundan ko lang yung tanong ni Ma'am Faye, yung mga migratory birds kasi natin, sila yung suspect talaga na nagka-carry nung sakit. Ay, yung mga mga kanaway bati. Kanaway. Oo. Dito sa atin. Oh, yung puti na para syempre yung yung mahaba ang paa, parang gano'n. Oh. Saka karagdagan din, Ma'am Faye at saka Sir Ezekiel, ang mga makikita natin na signs dun sa manok na kung tinamaan na siya ng bird flu ay ang tawag dito yung pangingitim ng palong at saka yung dito sa wattles nila. And then yung kanyang shank o yung tinatawag nating Adidas, yung mga mahilig kumain ng Adidas, ay hemorrhagic na siya, namumula na yung kanyang shank. Tapos yung katawan niya, yun. Kailangan ko atang maging vigilant. Mahilig ako sa chicken feet, partner. Oo. Kailangan maging vigilant Ako, tayo. alam mo, kakakain ko lang kagabi. Anong Sabi chicken mo feet? anong sabi mo kahapon? Ang sabi ko kahapon is basta ganun. After kong kumain medyo malakas naman. Pero you said a while back, no, Doc Manny, na nagamu. So ibig sabihin may case doon. Sa buong lambak ng Cagayan, Region 2, kumusta po ba ang estado ng mga manukan ho natin o mga hayop ho natin dito when it comes to sa bird flu? Last na tinamaan ng Isabela is 2022 pa. Unang case natin is sa Alicia, then sa Kawayan, and then Gamu. So second case ng bird flu ng Gamu, yun nangyari nitong nakaraang mga linggo. So medyo, yun nga, kumusta yung ating pagmamanukan. Actually, very, very controlled naman yung situation natin. And may isang case lang din tayo sa Cagayan, which is in Solana. Pero 2023 naman nangyari yun. Ang importante lang talaga dun sa mga kababayan natin, mag-report. Para agad-agad, kahit na ano man ang problema, ay masolusyonan po ng ating gobyerno. So, dito sa Isabela, Doc, Actually, Sir Ezekiel,
yun nga, sabi kanina ni Doc Manny, tinamaan tayo year 2022 and then nag-declare tayo December 2023 as avian influenza-free province na noon. Pero sa kasamaang palad, nagkaroon ulit tayo ng recurrence, kasi sinasabi kong recurrence dahil parehong mga municipality ang tinamaan. So, nagkaroon tayo ng recurrence ngayong buwan na to, ay last October sa Gamu at nagkaroon din tayo sa Cagayan City. So, yun yung dalawang munisipyo na may recent case ngayon ng bird flu. So, kailangan talaga po, pag ikaw may-ari ng manukan, kailangan maging vigilante ka when it comes to taking care sa mga manok mo para maiwasan yan. So dumako po tayo sa prevention naman para maiwasan yung pagkakaroon ng ganyan at dumami or ano bang tawag dyan? Lumawak, hindi kumalat. Ano po yung mga protocol at biosecurity measures na ipinapatupad po ninyo ngayon sa mga poultry farms at sa mga backyard farm para po maiwasan yung pagkalat ng ganito? Siguro sa ano naman muna sa under the region to kasi I understand na kayo yung nagmo-monitor din per province bago natin alaman yung mga ginagawang hakbang din ng yung provincial level. Sa region po, anong ginagawa ho natin mga measures? Well, una-una nabanggit ni Ma'am Faye para maiwasan natin talaga yung pagpasok ng bird flu sa ating area. Kailangan talaga yung biosecurities, palakasin natin. Unang-una, kung tayo ay mayroon pong farm o manukan, kailangan na yung ating mga gamit bago. Kung pang-farm lang. Huwag nating ipasok dun yung mga kung anong gamit. And simple mistakes, kagaya ng relo, na hindi na-disinfect, minsan hindi mo naman nilalagyan ng alcohol yan, pati yung singsing. Kaya ina-advise rin namin na pagpapasok ng farm, tanggalin mo yun. And kailangan mayroong foot bath, kung saan ididip mo yung mga footwear. Tsaka kung maaari yung mga botas na ginagamit, yung mga sapatos or tsinelas, kung ano yung nasa farm, kung yung pang-farm, dun lang siya. And kailangan bird-proof po yung ating mga kulungan. Kasi yan, nakakahalubilo nila yung mga migratory birds natin na tinatawag na maaaring nag-harbor nung sakit. And iwasan natin na magsama-sama yung mga animales. Gone were the days na integrated farming. So ngayon, maganda yun, pero sa ngayon, dahil nga may sakit, yung mga pato natin dapat nakakulong, huwag nating hayaan na nakasuga sa mga palayan, kagaya ng mga mag-iitik, dahil gusto nila makatipid sa kanilang pakain, and very risky kasi yun. Andyan lang yung mga migratory birds sa field, sa rice field, tapos andun din yung mga itik natin. So marami ng instances na puro itik ang naging source or pato ang naging source nung virus. So yun ang isang tandaan natin sa ating mga kababayan, yun yung isang paalala na kailangan natin gawin. Unang-una, yun na, bird-proof at saka kailangan yung palagi nagdi-disinfect dun sa area. Yun po. Kanina naipakita natin, pwede ba nating ipakita ulit yung mga manok na namatay? May isinagawa ng mga culling. So kumbaga, once mag-positive sa bird flu, yung isang manukan, yung poultry farm, so automatic na ho yan or mabilisan na isinasagawa yung culling. Mga manok lang ho ba yung kinakal or may mga iba pa pang dinidispose? Paano ho ba ito? Sa case ng ating sa commercial farm, Sir Ezekiel, lahat ng laman ng farm ay kailangan nating i-dispose. Pero unang-una, upon receiving yung test result na nag-positive yan, kahit hindi pa yan dinideclare ng ating DA Secretary. Kasi ang authorized lamang na mag-declare na ang province ng Isabela or ang municipality ng Gamu or Cagayan City na positive na siya ng bird flu ay ang ating DA Secretary lamang. Hindi pwede si Doc Manny na nagsasabi na positive na ang Isabela. Hindi rin ako pwede na magsasabi na positive ang Isabela hanggang hindi yun kino-confirm ng DA Secretary. So, pag na-receive na namin yung result na positive, nagkaroon na ng positive result dun sa farm,
agad-agad sinusolusyonan na namin yon. Within 24 hours, dapat nag-i-start na kaming mag-depop dun sa poultry farm. So lahat ng laman nun, kahit may mga masisigla pa na mga manok, kailangan na naming patayin. I-depop na siya. And then yung lahat ng mga itlog, yung mga itlog na nandun, kailangan ding ibaon. Pati yung mga feeds at saka yung mga karton ng mga itlog, kasama yan ibinabaon. Lahat ng mga organic material, kailangan ibaon na lahat dun sa hukay para nang sa ganon, ma-control natin yung pagkalat ng virus. Then, yung poultry house mismo ay nire-recommend na i-total close na siya para nung sa ganon, hindi na makalabas yung virus. Hindi na makapasok dun yung mga ibon, yung mga daga, at saka mga langaw. So, totally closed na talaga ito na yung siya. pinapakita natin ngayon. No? Talagang, ito yung recent lang na sa Gamu and Kawayan City, Dra. So, nabanggit ho ninyo na totally close pa muna yung poultry farm. Ilang araw, linggo po ba tatagalin or May months? sanitation po. After na matapos namin yung mga depopulation na ginagawa, talagang malinis na, matanggal na yung mga ipot ng mga manok na nandun, kailangan silang mag-cleaning talaga, yung talagang toro na clean. And then after that, i-disinfect for araw-araw yan for 2 weeks. So wala munang alaga doon, and then after 2 weeks, magkakaroon ng rest period na 21 days. Just to add, kumusta naman yung cooperation ng mga may-ari ng poultry farm? I know na hindi basta-basta yung mga, di ba, partner, pagkal ng mga ganyan. Siyempre, masakit sa loob. Oo, masakit din sa bulsa, yes, of course. so true, partner. Yun nga yung At sabi saka nga yung sa sanitation po, na Oo. binanggit nyo kanina, Dra, sino po ang gagawa ng paglilinis? Will it be on their part or sa part po sa inyo po ba? or sa DA Or po sa ba? DA? Sa Region 2? O ano po? Sa cleaning part yan ng poultry owner. And then sa disinfection, meron din ang DA, meron silang napakagandang sasakyan na talagang abot niya hanggang ilang metro yung layo, na sila na rin yung nagdi-disinfect doon. Then tinutuloy na lang nung may-ari ng farm. And then, ang tawag dito, yung sabi mo kanina, Sir Ezekiel, yung paano naman yung kooperasyon ng may-ari. Wala bang pumapalag? Wala bang Huwag pumapalag? kayong pumasok. Mga ganun. Hindi maiwasan Huwag kayong yung part. gagalaw, huwag kayong papasok. Mga ganun. Dito sa Gamu, napaka-cooperative yung farmer. Talagang yung farm owner, napaka-cooperative sila, wala kaming naging problema. Doon lang sa Kawayan City, kasi nga ang tinamaan na doon ay mga backyard racer, yung mga mag-iitik. Mayroong talagang resistance na magbibigay sila, na isosurrender nila yung kanilang hayop. Dahil nakikita pa nila talaga na healthy pa. Pero kailangan talaga namin gawin yun, na lahat yung mga from dun sa infected area, 1 kilometer nun ay kailangan namin kunin lahat yung mga alaga nila doon, na lahat ng klase ng poultry, itik, pato, tawag dito, ganso, kalapati, mga ibon, pugo, lahat, kailangan namin kunin at i-depop yun dahil nga para dun sa kaligtasan ng ating mga mamamayan. And just to add again, hindi naman kayo basta-basta nagkakalaw pumapasok sa poultry farm without confirmation, kung nakukumpirma. Kung hindi pa nakukumpirma na positive, kumbaga, sa bird flu. I'm just wondering, mga doc, paano natin nalaman na may positive doon sa poultry farm sa Gamu and sa Kawayan? Sa Gamu, Sa Gamu, actually, yung ating regional... inilapit po ba nila? Yeah, nag-report sila sa regional veterinary quarantine officer natin. That was a Sunday. Then itinawag sa akin ni Doc Ike Paguyo. And kahit na Sunday yon, inassemble ko na yung grupo, pinag-ayos ko na ng mga gamit para sa disease investigation. So by Monday, nangolekta po sila ng dugo ng mga manok doon sa farm. And then pagkasubmit sa RADDL, sa ating Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, nag-positive na sila doon. Pero ang confirmatory test kasi ay manggagaling sa Bureau of Animal Industry. Kaya ipinadala sa Manila yung blood samples. And then Thursday night, dumating yung result na positive din sa kanila. So,
di na kami nagpahinga, nag-ayos na kami ng gamit for depopulation na procedures. Then Friday, nag-courtesy call muna kami kila Doc Helen para malaman ni Provincial Administrator o ni Gov na meron na pala tayong case ng ganon. And then, diretso na kami, isang team na pumunta sa Municipal Agriculture Office ng Gamu. Kasama namin yung mga technicians ng farm na tinamaan. And lahat sila, yun nga, napaka-cooperative nila, hindi kami nahirapan doon. Ang malupit lang doon is may more than 48,000 heads yung dinipap namin, yung natitira na buhay. So medyo nahirapan kami doon. Although kailangan tapusin at the soonest possible time. Pero inabot kami ng mga 9 days, 8 to 9 days before namin natapos yun. Yung sa Gamu, yung sa Kawayan naman, ganun din. Actually, yung farm mismo ang nagpa-test ng sarili nila sa kanilang lab, which is Bureau of Animal Industry, kung naman siya, registered laboratory. So, yun, nag-positive din. And then, nag-seek sila ng assistance kila Dr. Dalawi daw. And yung team naman namin nila, Doc Helen, and ng region, nag-blood collection, and kasama ang City Veterinary Office na headed by Dr. Ronald Dalawi daw, nag-conduct sila ng surveillance dun outside the farm. Nag-surveillance sila within the 1 kilometer radius. And unfortunately, nag-positive din yung ating mga backyard stocks doon sa within the 1 kilometer radius. So yun, na-depop din natin yun. And umabot ng mga 848 heads. Yes, I'm about to ask partner and mga doc kung may mga backyard din yung mga nakitaan ng bird flu. But in Region 2, yung kabuuan, so far Cagayan yung mayroong infected ng bird flu and Isabela. Not naman na totally yung province-wide, no? Kundi may mga bayan lang na naitala. So only those provinces lang muna. How about Nueva Vizcaya and Quirino Province and Batanes? Cagayan, wala siyang ongoing case. Yun naman napakaswerte natin sa ganun. And then, may tama lang ng bird flu ngayon is ang province of Isabela. Nueva Vizcaya and Quirino, na nakiusap na tayo sa mga provincial veterinarians sa mga lalawigan na yun na mag-conduct ng proactive surveillance na din para in case na merong incursion ng virus is ma-detect agad and ma-control and ma-manage natin agad. So, linawin ko lang, only Isabela lang yung nakapagtala? Yes, sir, skill. Okay, kasi ba masabi natin Cagayan. Only Isabela, dalawang bayan. Yes. Isang bayan, isang city. Ngayong taon na to, Sir Ezekiel. So, sa kabuuan, nasa 8 yung nakalpo natin? Sa kabuuan, nasa 78,519 na manok. Okay. Halo-halo na yun. Manok, pato, mga ibon, ganyan. Hindi lang po manok. Hindi lang, ma'am. Lahat na ng klase ng lahat ng klase ng poultry. So, what's your next plan? Kinunan nyo na rin po ba ng sampling yung mga lahat ng poultry farms sa Isabela, dito sa Isabela Province and sa Region 2? Anong hakbang ho ninyo kakolektahin ho ba yung mga sampling yung mga poultry farms din? Ang susunod na hakbang namin, Sir Ezekiel, dun sa Gamu, nakolektahan na kasi namin yung, di ba, yung 1 kilometer from the infected na commercial farm. So far, yung nakuha doon na blood samples ay nag-negative. So, masasabi namin na under control ang Gamu. Pero para makampante kami, mangongolekta ulit ng blood samples within 7 kilometer radius. And then, dun sa Kawayan naman, di ba sabi namin, mayroong unang tinamaan na commercial farm at ang ginawa is nag-surveillance dun sa 1 kilometer radius na mayroong 4 na nag-positive din ng mga farmer na nagmamay-ari ng pato at itik. So ngayon, ang gagawin ngayon is mag-another, siguro, nasa 7 kilometer na ulit. So kasalukuyan ang team ng BAI, Bureau of Animal Industry, kasi sila lang yung pwede nang pumasok doon sa 7 kilometer dahil nga hindi sila nakasama sa the population, hindi sila na-expose sa mga sakit, so sila lang ang pwedeng pumunta doon sa lugar na yon. So kasalukuyan ngayon ang surveillance doon. At hopefully wala nang magpa-positive doon sa makukuha nilang samples.
Okay, so ito pong mga infected po na mga farms at sa yung mga farmers po natin, mayroon po bang inihandang tulong naman para sa kanila, para sa mga magsasaka, sa mga nagmamanok na maapektuhan po ng kaling or yung pagkamatay po ng kanilang mga alaga? Kasi yan yung frequent, no? Alam ko kapag lalong-lalo sa backyard, no? Syempre iniingat-ingatan nila yan. Yes. Parang doon sila magsisimula ng kanilang business, palalaguin, pero papatayin lang, parang gano'n. Walang balik sa amin. So, Walang parang, return of investment, kumbaga. para sa parang ASF din, meron din daw bang gano'n? Parang indemnification po? Yeah, tama yan. Yung experience natin sa ASF na kung hindi pa sila informed na meron palang indemnification or bayad na matatanggap, ayaw talagang ipakal ayaw yung kanilang alaga. Pero dito sa ating bird flu naman, kung mga breeders na po yung ating mga manok, ang presyo po niya ay 300 pesos per head. So at maximum of hanggang 500,000 pwedeng ibayaran ng gobyerno. So yun. Hanggang 500,000 per farmer. Per farmer. Oo. Pero sa mga backyard, di naman siguro aabot sa sa 500,000 yung amount kasi ilan lang naman usually yung... Ilan ba ang manok mo, Sir Arnel? Yan. Si Sir MK and Sir Lloyd, may mga manukan yan. So, hindi na maiiba naman sa yung presyo sa yung poultry farm sa backyard. Pareho. So kapag yung sisiw, magkano po ulit sir? 60. Yung rate po ng sisiw pa lang. Ang alam ko pag 2 months old pataas, 60 pesos. Paano po pagka less than 2 months? Pag less than, Paano kapag wala na kasi hindi kalapati, ganun? Pag kalapati, lahat ng mga, ang tawag kasi namin dyan, Sir Ezekiel, is ornamental birds. Kalapati, Martinez, kahit yung pagaw na sinasabi nila or bato-bato daw ay 300 pesos per head pa rin yan. Oo. Di ba, naahawaan din po ang baboy and other mga alagang hayop. So, paano yun? Kunwari, si partner, may aso siya na 3. O nahawaan po ng bird flu. So, kabilang din po ba sila sa matutulungan? Mas tawag dito. Komplikado. Mas maganda ko sa baboy na lang. Baboy. Okay. Actually, kung baboy po. Anyway, for the information din ng ating mga viewers, ang baboy kasi mixing vessel ng avian influenza. So once, halimbawa, age 5 and 8, pumasok sa katawan ng baboy, paglabas yan, mag-mutate na yun. Iba na, pwede ng age 7 and 11, mga ganun na siya. So, delikado yun. Once na na-detect natin na meron ding AI sa baboy, ikakal din natin yun. And ang presyo niya, kapag growers ang tinamaan, winners, 4,000. Pagka mga growers to fatteners, 8. And pagka yung mga breeders natin, yung mga takong, mga barako, 12,000 naman. Pero syempre, hindi naman basta-basta na mayroong indemnification. So ano naman po, mga doc, yung process para ma-qualify, kumbaga, na sila ay mabigyan ng tulong? Unang-una, kailangan na voluntarily sinurrender nila yung kanilang mga hayop. Yun. Walang resistance, basta voluntarily. Paano kapag sinabi, Doc, na yung kalim hindi last week kasi dyan? At saka, Sir Ezekiel, dapat may ebidensya. Ang binabayaran lang, Sir Ezekiel, is yung mga kinukuha namin na pinapatay. Pero kung halimbawa yung pag-aari na ng farmer ay patay na, hindi may indemnify yun. Kundi yung mga kinukuha lang na buhay. Okay. And as proof Mga po, surrender lang. meron silang mga binipirmahan na documents. So, yun. Hindi ka pwedeng basta-basta yung bagamta tayo mangikali, partner. Hindi ka So yung mga buhay yung Yes, hindi ka basta-basta magsabi na halimbawa ako, may 5 akong manok. Sasabihin ko, may 5 akong manok, pero hindi naman namin nakita. Namatay na nung last week. Hindi na nila... hindi na po counted. Hindi yung na siya counted. namatay na. Paano pag ang senaryo, may 5 akong manok, namatay yung 3, buhay pa yung 2? Yung 2 ang kukunin namin, yun ang babayaran, Sir Ezekiel. Kailangan yung i-revive yung 3. Hindi biro And then, lang. pag kinuha namin yan sa'yo, mayroon kaming ipapapirma na form. Oath of undertaking ang tawag doon. Nandun kung ilang piraso na manok or anong klaseng poultry yan.
And then, yun yung pinipirmahan mo. Pinapakita namin na yan yung bilang ng mababayaran para sa'yo. Oo. So makipag-ugnay lang sila sa mga saan po bang mga tanggapan sa DA, sa kanilang mga bayan or ano po? Yung alin, sir? Yung kapag magre-report sila ganun. Pwede silang makipag-ugnayan sa Office ng Municipal Agriculturist or pwede din naman sa amin sa Provincial Veterinary Office or sa office nila Doc Manny sa DA Regional Field Office too. Ang tanong siguro nila, bakit naman apakamura? Ganun. Sa totoo lang, partner, Oo. ganyan yung mga hinaing nila. Oo. Siyempre, malaki dahil malaki ang kapital nila. Oo. Tapos ganun lang yung makukuha nilang kabayaran. Oo, kaysa naman sabi nga natin kaysa naman wala. Kumbaga, pero para na rin malinawan, bakit ganun po yung price natin? Actually, sir, hindi, yung indemnification is hindi tinatawag na talagang bayad nung kumbaga, tulong lang na meron lang assistance talaga yan. Yung parang may ayuda lang na merong maibabalik dun sa farmer na hindi siya totally lost Kumbaga, para sa maski kanya. kahit papaano, meron pa ring maibalik, maski konti. Oo. Pero sa ating mga viewers, please lang, kung namatay ho yung mga alaga ho ninyong manok, hindi ko mo namatay, nalaman ho ninyo na walang bayad, lulutuin na ho ninyo, ha? Oo, at ibebenta. Nako, gaano po ba kadelikado, mga Doc? I know, tinutukan ho ninyo ito, na yung namatay, iluluto pa nila at kakainin. Actually, very risky yun. Dun sa nag-prepare, Nag-prepare. yun ang pwedeng tamaan mismo ng sakit. Pero Okay. yung kakain, walang problema kasi Maluluto sensitive na. siya sa heat. Oo. So, walang problema. Pero dun sa nag-prepare nung karne, nagkatay, yun ang mga at risk talaga. Pero Sir Ezekiel, hindi namin prinopromote na pag may sakit yung hayop natin ay pwede nating kainin. Oo. Totally talaga, pag may sakit, hindi siya pwedeng kainin. Oo, lalo na kapag namatay. Oo. Lalo na pag namatay or kahit yun lang matamlay na or yung sabi nating agkukurot na, hindi natin pwedeng kainin yun kasi talagang may sakit pa rin yun. Oh, so, napanood doon ninyo, napakinggan ho ninyo yun ha, mga viewers ho natin, mga kaisabalenyo, nagkukurot, nagita manok yo, naman nga alaga yo, report yun, partner, magulat na ho kayo, makipag-ugnay na ho kayo sa mga municipal agriculturists or sa mga veterinarian ho ninyo. Anyway, aside sa manok ho, mga Doc, ano pa po ba, yung itlog, kasi Iba pang mga poultry products. nagiging source ng ng bird flu. Kasi nabanggit ninyo na even yun dinidispose ninyo. So, including the egg. Kasama ang eggs, feeds, lahat ng organic materials, mga sako na ginamit, mga egg trays. Kasama sa disposal kasi contaminated na yun nung Tanong mo kanina, even partner, influenza how virus. about yung mga eggs na in advance, na-dispose na? Pero later on, malalaman natin na yung mga manok kung saan nanggaling yung mga eggs na yun. Oo. Paano po? Actually, yung May nag-trace tracing din kayo. Nag-trace back tayo dyan for 3 weeks. Lahat na lumabas na itlog, pinahabol natin, pinadispose natin sa other provinces na yun. So lahat ng contaminated materials na-dispose na lahat. Anyway, finally na lang siguro, sa kaligtasan naman ng mga mamimili ho natin, may mga team po ba kayo na ipinakalat sa mga wet market, mga public market, para masigurong lahat ng naibebenta ho doon free from bird flu? Lahat ng mga dapat lahat ng mga na binebenta dun sa palengke natin, Sir Ezekiel, ay dumadaan sana sa meat inspection. So, yung mga manok dapat dumadaan sa dressing plant. Kasi mayroon man namang ibang tanggapan gaya ng meat inspection service, sila yung may tawag dito nakatalaga, jurisdiction nila yun na titignan na lahat ng mga dumadaan dun sa dressing plant ay talagang fit for consumption yun. So makikita natin yung mga naka-display doon may mga papeles na galing talaga ng NMIS, ini-issue yan ng National Meat Inspection Service. Hindi basta-basta talaga, partner, no? Okay, sige. At least maliwanag at hopefully naliwanagan yung ating mga viewers. Maraming salamat ho muli mga Doc sa inyong time. Siguro bibigay ho namin yung pagkakataong ito para magbigay ho ng mensahe, paalala sa atin ho mga viewers dito ho sa Isabela and of course sa Region 2.
na. So muli magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Dr. Helen Sevilla, nananawagan sa lahat ng mga poultry raisers na sana magmatsyag kayo dun sa mga alaga nyo at kung may mga unusual death na nararanasan sa mga alaga nyo, sana i-report nyo kaagad sa ating tanggapan kung sa Municipal Agriculturist Office or dito sa Provincial Veterinary Office nang sa ganon ay ma-actionan agad at hindi na kumalat yung sakit. Huwag sana nating itago kasi nga mayroon namang solusyon pag kailangang mai-report ka agad-agad sa atin. So muli maraming salamat sa inyo. Okay, Doc Galang. Again, magandang hapon po sa ating lahat. Palakasin po natin yung ating biosecurity sa ating mga manukan, sa ating mga pag-aalaga ng iba't ibang klase ng hayop. Napakaganda nung sinabi ni Doc Helen kanina, huwag kayong matakot na mag-report dahil para po ito sa food safety and food security natin. Ayaw natin na ang isang sakit o kahit na anong sakit ay kumalat, kaya napaka-importante po ng pagtulong ninyo sa aming kagawaran na para sa pagre-report ng maaga para yung kung ano man yung problema, maayos natin agad. So, again, magandang hapon and maraming salamat. Okay, maraming salamat. Magandang hapon ho, no? Again, kila Doc Helen and Doc Manny sa pagkakataon sa pagbibigay ho sa atin ng mga critical na impormasyon at mga katiyakan ho, no, ng mga information na dapat maging gabay ng atin hong mga kababayan. Ang usaping hong bird flu ay hindi dapat baliwalayin ho yan, ha? Ngunit hindi rin dapat tayong magpanik. Ang susi ho ay tamang impormasyon at koordinasyon. Mula po sa ating mga eksperto, narinig naman ho natin na ang ating probinsya ay aktibong gumagawa ng mga hakbang mula ho sa mahigpit ho na biosecurity, sa ating mga sakahan. Tandaan ho ninyo, mahalaga ang pagiging malinis sa kapaligiran, pagpili ng ligtas ng pagkain at agarang pagkonsulta kung tayo ho'y makaranas man ng mga sintomas. Tama ka dyan, partner. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa isa na namang talakayan sa Isabela Connect ka dito. Sana po ay naliwanagan kayo, tayong lahat, sa mga usapin tungkol po dito sa tinatawag nating bird flu. Maging alerto po tayo, maging kalmado at maging responsable. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating programa, huwag kalimutan ang kaalaman ng ating pinakamalakas na panangga. Ito po ang inyong kakwentuhan sa mga mahalagang impormasyon, Faye Andres. At maraming salamat sa lahat ng tumutok sa ating programa ngayong araw. And don't forget to like and follow our Facebook page, Isabela PIO, to keep you updated sa mga mahalagang impormasyon at kaganapan dito ho sa lalawigan ng Isabela. At sa ngalan ho ng ating mahal na Isabela Governor, Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D, at ang buong pamalang palalawigan, ako po ang resident broadcaster ng pamalang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad. Manatiling connect sa bayan. At manatiling connect sa isa't isa. Ito ho ang Isabela Connect ka dito. Maraming salamat po. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.